Good evening to everyone. Sa gabing ito, we are praising the Lord and also we are worshiping His holy and mighty name. Salamat sa ating Panginoon for once again, He permit us to worship Him in spirit and in truth. Kaya ako po ay nagagalak na kayo po ay nandyan sa inyong mga tahanan. Kami po ay naririto, pero mahalaga po ay tayo po ay sumasamba sa ating Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. You are welcome po, bawat nanonood po, bawat isa po ay welcome sa presensya po ng ating Panginoon sa gabi ito. Dahil kung lahat ay sama-samang manalangin as our opening prayer, Father in heaven, Lord, we are so grateful, O Lord, sa gabi ito na ito po ay aming kasama, Panginoon. Father, we believe, Lord, na sa pamamagitan ng nagawain nito, Panginoon, kami ay sumasa presensya mo, O Diyos. We believe, Lord, na kung saan ka naroon at tumadako, ang lugar na yon ay nagiging banal. Once again, Lord, we are asking for the illumination of your Holy Spirit, Lord, to illuminate your truth, O Lord, bagay na ipapahayag at aming maririnig sa aming mensahe sa gabi ito sa pamamagitan ng aming pastor at Panginoon, Lord, you will bless her being, O Lord. Patuloy mo siya gagamitin, Lord. Bibigyan mo siya ng kalakasan, Lord, to do your ministry, O God, sa gabi ito. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan ng bawat isa, maging sa mga nanonood, O Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, ang paghipo mo sa kanilang mga puso, pagtuturo mo sa bawat isipan ng bawat isa sa amin, Panginoon. O God, na kami ay magkaroon ng kalakasan sa aming pananampalataya, Panginoon. Lord, Ikaw ang aming tanging sinasamba sa gabi ito, Panginoon. At wala po kaming nais na bigyan ng kaluguran, papuri, pasasalamat at pagsamba, Panginoon, kundi Ikaw lamang sa pamamagitan ng iyong anak, sa pangalan ng iyong anak na si Yesu Cristo. Ama, kalugod ka, Panginoon, sa gabing ito. Lord, in every word, in all of the things, Lord, that we are going to do, Lord, sa gabing ito, we believe, Lord, na we are guided by you, O Lord. And we welcome, Lord, ang bawat isa sa presensya mo. At Lord, patuloy namin inihiling ang paggabay ng Santong Espiritu. You are with us and we are with you, O Lord. Kaya salamat po, Panginoon, for making us whole, O Lord, and for the blessings, O God, that you bestowed upon us. O God, we believe, Lord, may nagpatuloy kang nagbibigay ng impresyon sa bawat isipan namin, Panginoon. Reveal to us, O Lord, the word of our Lord Jesus, Panginoon. Bibigyan mo na kaluluwa ng aming bawat isipan ng puso. As your word in Acts 17:28, for Him believe, in Him believe and move and have our being. Salamat po, O Diyos. Nawa palaguin mo kami at palakasin mo kami, Panginoon. Itanghal mo, Panginoon, ang bawat isipan namin, pananampalataya namin sa pamamagitan ng sa sanctify us. For this we pray in Christ's name. Amen and amen. Amen. Umawit na po tayo sa ating Panginoon. Awitin po natin yung wala kang katulad.
katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong paman, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa pag-ibig ko man, awit ko man, lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan. Kadakilaan mo, kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong paman, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong paman, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord, ang Diyos, ang aming makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, patuloy ka po namin pinupuri at dinadakila, Panginoon. Lord, tunay na wala kang katulad, Panginoon, at wala nang hihigit sa iyo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Praise God. Isang mabiyaya at mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. At ngayon po ay gabi ng ating pananalangin, pakikipagniig sa Diyos. Ano po? At buksan po natin ang ating mga Biblia. Welcome po sa bawat family. Si Brother Eddie Angeles, early bird. Si William, welcome sa gabing ito. Ang Memes family, no? Sa mga early bird na kapatid, sa bawat isa, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. So, tayo pong lahat ay tumayo, church at home, as we read the Word of God, Lord. no? Dito po sa aklat ng 1 Corinthians chapter 15, verse 58, sabay-sabay po nating basahin. 1 Corinthians chapter 15, verse 58, sabi po dito, "So my dear brothers, stand firm and immovable, Amen. always doing the Lord's work as vigorously as you can, knowing that united with the Lord, your effort are not in vain." Amen. Sa Tagalog, napakaganda po. Ang sabi sa Tagalog ng unang Korinto, Kabanatang 15, talatang 58, "Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo, huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya." So tayo po muna ay dumulog at manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw na nakasisiyasat ng nilalaman ng aming mga puso, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Ikaw ang Diyos na tapat, hindi nagbabago,
Ang Diyos na unang umibig, nagpatawad, nagmahal at nagligtas sa bawat isa sa amin. You are the same God yesterday, today, and forever. And this evening, Father God, we honor you. We give you the highest glory. And we invite, Lord, the power of your Holy Spirit, your presence in our midst to speak forth your message, O God. Ang nais namin sa gabing ito ay maranasan namin ang kapangyarihan mo, maranasan namin ang banal na presensya mo, maranasan namin ang iyong tinig na nagsasalita sa aming mga puso sa pamamagitan ng iyong mensahe. Lord, hindi kami karapat-dapat na tumayo sa iyong banal na harapan. Kaya sa gabing ito, kung kami man po ay nangagkasala, kami, Panginoon, ay nakagawa ng mga bagay na hindi naging kalugod-lugod sa iyo sa aming isipan, sa aming mga ginagawa, sa aming mga pananalita. Kung kami ay napuno, Panginoon, ng pagkakasala at paglabag sa iyo, sa gabing ito, Panginoon, linisin mo po kami, hugasan mo po kami, at inaangkin namin ang iyong kapatawaran sa bawat pagkakasala namin. Lord, sa gabing ito, patuloy, Ama, na ikaw ang mabigyan ng luwalhati, parangal, at pagsamba. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So magandang gabi po ulit at isang napakalaking kagalakan na ako po ay mabigyan ng pagkakataon na makapagbahagi ng mensahe ng Panginoon sa gabing ito. Napakaganda ng nais ihatid ng Lord sa bawat isa sa atin. Ang title po nito is Standing Firm. Sa Tagalog, huwag patitinag. No? Napakaganda. Standing firm. Sabi po dito sa binasa natin, napakahalaga na tayo pong lahat ay ini-encourage ng Word of God na maging immovable sa ating pananampalataya. I want to share 3 things about this message. Standing firm, number 1 is be immovable in your faith. Number 2, keep doing the Lord's work vigorously. And number 3, your efforts are not in vain. Sa panahon natin ngayon, nakakaranas tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Siguro yung drawing ng buhay natin iba-iba. But ang pinaka-generic niya, ito po ay kahirapan, problema, kasakitan, takot, ano po. Kaya sa panahon ito na parang tayo ay dadalhin ang alon ng buhay pakanan o dadalhin ang alon ng buhay pakaliwa. Binibigyan po tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita na kailangan we are immovable in our faith. Hindi tayo dapat nagpapatinag. Na dapat po nagpapatuloy tayo, sabi, working vigorously. No, yung bang hindi tayo mapapagod despite ng mga nangyayari sa ating paligid, despite that we are intellectually and emotionally, we are so stressed sa mga nangyayari. But the Word of God said we have to keep on going, doing the Lord's work vigorously, at kailangan maunawaan natin na yung ating pagpapagal, yung ating pagtatapat sa Panginoon, lahat ng ating mga pagsisikap na makasunod sa kalooban ng Panginoon, yan po ay hindi mapapawalang kabuluhan. No? So tayo dadako dun sa una. Sabi po, be immovable in your faith. The word immovable, ibig sabihin, incapable of being moved. No? Not moving or not intended to be moved. Nakakita na ba kayo ng isang napakatibay na pundasyon? Nakakita na ba kayo ng isang matatag na pundasyon na kahit na anong bangga ang gawin mo, kahit na anong yugyug ang gawin mo, nananatili siyang matatag dahil malalim ang kanyang pundasyon. The word immovable, sabi, not capable of being moved.
emotionally. Yun ba ang tipong pag sinabing immovable faith, kahit sa panahon na nagdudusa ka na, kahit sa panahon na dumadanas ka ng kahirapan, kahit sa panahon na nakakaranas ka ng iba't ibang uri ng kasakitan, hindi apektado ang iyong pananampalataya sa Diyos. Nakakita na po ba kayo ng iceberg? No? Yung tinamaan nung, ano ba yung malaking barko? Titanic, no? Isang uri ng iceberg na ito po ay nagre-represent sa ating buhay. Pag nakakita ka ng isang iceberg, makikita mo yung yelo na nasa ibabaw ng dagat. Kapraso lang po yun. That is just a part of an iceberg representing our life. No, yung largest part ng iceberg na yan, it is submerged part ng iceberg. It represents our hardship. Kung nakakita na kayo ng iceberg, ito po'y sumisimbolo sa buhay natin. No? Yung bang sa unang tingin, parang wala namang pinagdaraanan. Pero pagka na-encounter mo na, nakausap mo na, lubog na pala. No? Sa kanyang buhay. So itong iceberg na ito, yung largest part niya na nakasubmerge, ito po yung nagre-represent, yung nasa ilalim ng dagat mismo. Kasi kapag nakakita tayo ng iceberg, portion lang po yung nasa ibabaw. Pero mas matatag, mas matibay na yung yelong karugtong nung portion na nasa ibabaw ng dagat na iceberg, mas pinatitibay doon sa ilalim na dagat. At makikita natin yung shorter, ito yung floating na nakikita ng literal na mata, ano po, part ng iceberg, ito yung nagre-represent ng success. Symbolically, pinakikita niya na despite ng napakalakas na alon, despite ng napakaalat na dagat, nananatiling matatag, nananatiling matibay, at yung portion na nakikita natin sa ibabaw na hindi natutunaw, it symbolizes and represent our success. Bakit kailangan maging immovable yung faith natin? Alam niyo po, success hindi siya magic. Para tayo ay maging isang mananagumpay, para malagpasan natin ang lahat ng nangyayari sa ating paligid. Ang sabi ng isang pangulo ng isang bansa na panood ko sa isang international news, no, dahil thousands of people are infected in their nation, at ang sabi niya, this is the worst day of our times in our nation. Na para bang sa kanyang pananalita, no, para bang lahat ng pinaghirapan natin in the past, ito na, walang nangyari. Lumulubog na tayo, economy is shutting down, sa isang kalaban na hindi nakikita, para bang lahat ng hard work natin, it's all in vain. Ano po? Ang tawag po dyan, disappointment. Nagdi-disappoint na tayo. Ano po? Nagkakaroon tayo ng mga endless nights. Siguro yung mga malalaki ang negosyo, they earn millions a day, and then ngayon nagkakaroon ng mga quarantine, ng mga lockdown, hindi na kumikita, ano po. So makikita natin, marami ng tao, they experience endless night. Hindi na makatulog sa gabi, sa dami ng pinagdadaanan. Sa dami ng mga problema, isipin, sa dami ng mga rejection, sa dami ng mga nangyayari para bang wala nang mapuntahan. Alam niyo po, napakahalaga that our faith is immovable. Napakahalaga po that we remain steadfast and immovable during the trial of our faith. Ito pong nararamdaman natin sa panahong ito, this is the trial of our faith. Yung mga nararanasan nating gutom, kawalan ng financial, ito po ay isang uri ng hardship, kagaya ng iceberg na submerge, ano po,
napakahalaga na yung sarili natin, napakahalaga na tayo ay nag-yield sa plano ng Panginoon, nananatili, bumababad sa salita ng Panginoon para ma-build yung core ng ating faith. Alam niyo po, maaaring in a negative mind of a man, pasuko na, ayawan na, no? Wala nang itotodo pa. But on the other side, makikita natin na yung mga nangyayari po sa ating paligid. This is the building of the core of our faith. Dito binibuild ng Panginoon yung pananampalataya natin. Mas dumadami yung hardship, mas nagtitiwala tayo sa Diyos, mas dumadami yung problema, mas kumakapit tayo sa Diyos, mas humihirap yung buhay, mas nagtitiwala tayo sa Diyos. Pero paano natin gagawin? Ang sabi ng Ephesians chapter 6 verse 13, therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Isuot natin yung full armor. No? Sabi ng Panginoon, yung baluti, para pag dumating yung araw ng kasamaan, manatili tayong nakatayo sa ating pananampalataya. Ano ba yung armor of God na yan? Yung belt of truth, yung breastplate of righteousness, yung ating footwear, fitted with the gospel of peace, sharing the word of God, yung ating shield of faith, yung helmet of salvation, yung sword of the Spirit, yung word of God. Kaya napakahalaga, lagi tayong nakababad sa salita ng ating Panginoon. And this is the least that we can do. Yung ating pong pagsamba, pag-araw ng linggo, yung ating pong prayer gathering, yung pong ating family altar, yung ating pong pag-share ng word, napakaliit na bahagi natin to build the core of our faith. Pero ang impact sa atin, to stand firm and not immovable sa ating pananampalataya. So ganito po siya kahalaga. Second is, keep doing the Lord's work vigorously. Kailangan nagpapatuloy. Nagpapatuloy po tayo. The word vigorously, sabi, first done with vigor, carried out forcefully and energetically. Tama ba? Pagkaka-stress out ko ng word. So, pasensya na, medyo hindi naman tayo foreigner talaga. So, pag medyo may konting hindi tama, ipagpaumanhin nyo na po. So, kailangan daw, forcefully, yung bang sa panahon na nangihina ka na, buwensahin mo yung sarili mo, magpatuloy ka, kaya mo yan. Encourage yourself. Kailangan buhayin mo yung natutulog mong kaluluwa. Kailangan pag-initin mo, ignite your faith. At sabi, napakahalaga that our full of physical or mental strength or active force kailangan strong. Malakas. Matatag. No. Sabi, kailangan atapang tao. Walang atrasan. Amen. Isang napakagandang halimbawa, si Manny Pacquiao. No? Hindi naman lahat ng laban po ni Senator Pacquiao sa kanyang pagbaboxing. Hindi naman lahat ay nananalo. Maraming pagkakataon sa kanyang laban, naranasan niya ang ma-knockdown, naranasan niya ang ma-knockout, naranasan niya ang bumagsak, naranasan niya ang masaktan, hindi naman lahat panalo. Amen po ba? At sa laban ng buhay, kailangan nagpapatuloy po tayo. Dahil hindi naman sa bawat araw laging Pasko. Hindi araw-araw December 25. Amen po ba? So napakahalaga na we keep on doing the Lord's work no matter what. Kailangan
Ano man ang situation sa ating paligid, nananatili tayong tapat na naglilingkod, gumagawa sa ating Panginoon. Ano ang sabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 7? I have fought the good fight. I have finished the race and I have kept the faith. Kailangan yung laban natin, siguraduhin natin yung laban natin sa buhay na ito. We are doing our best to have a good fight. Kailangan yung laban ng buhay na ito, we have to keep on doing good for the Lord's glory. Kailangan yung paggawa natin sa Panginoon, matapos natin. We must finish our own race. May kanya-kanya po tayong takbuhin sa buhay. May kanya-kanya po tayong battle na kinakaharap sa buhay. Problema sa asawa, problema sa anak, problema sa financial, problema sa pagkain, napakaraming problema. Pero ano ang pinakamahalaga? We are keep on fighting, we are keep on doing, we are keep on working vigorously for the Lord, see everything. At ang lahat ng bagay ay hindi nalilingid sa ating Panginoon. So we must finish the race. Tapusin natin to. Diba? Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Amen? Amen. Ang umaayaw, hindi nagwawagi. Sino yung nagwawagi? Yun yung patuloy na lumalaban. Ito yung patuloy na nagiging matatag. Ito yung patuloy na nagkakaroon ng determinasyon na tapusin ang laban. Amen po ba? And we have to keep our faith. Habang tayo ay gumagawa, habang tayo ay lumalaban. Ano ang sabi ng James chapter 2, verses 17 and 18? So also by faith itself, if it does not have works, is dead. But someone will say, you have faith, I have works. Show me your faith apart from your work, and I will show you my faith by my word. Bakit mahalaga na hindi lang tayo nananampalataya, kailangan gumagawa rin tayo sa ating pananampalataya. Hindi basta gumagawa, hindi yung lalamya-lamyang paggawa. Hindi yung gawa na lilembot-lembot. Ano ang sabi? Ipakita mo sa akin yung pananampalataya mo na walang gawa. Kasi patay po yan eh. Kapag sinasabi natin tayo ay merong pananampalataya, kailangan ito po ay nagbubunga ng mabubuting gawa. Despite na nangyayari sa ating kapaligiran, we must keep on going. Keep on moving. Keep on working in our faith. The good work in our faith. Kailangan ipakita natin na no matter what, yung ating mga gawa na iyan ay napapapurihan natin ang ating Panginoon. This is the time of crisis. This is the time of pandemic. This is the best time na maipakita natin na tayo'y gumagawa, tayo'y nagpapatuloy, nagtatapat sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Bakit po? Bakit napakahalaga nun? Because our effort are not in vain. Ito po yung number 3. Ano ang sabi ng 2 Chronicles chapter 16, verse 9a? For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose heart are fully committed to Him. Ano ang sabi? Yung mata ng Panginoon nakatuon, hindi lamang dito sa mundo o sa sanlibutan, kung hindi patuloy niyang pinalalakas ang bawat puso na nagtatapat at nagkukumit ng kanyang buhay sa Diyos. Yung mata ng Panginoon nakatingin pala sa atin. Ano po? Ang lahat ng bagay na ginagawa natin, mabuti man o masama, hayag man o lihim, ito po ipagsusulit natin sa ating Panginoon. Subalit sa mga nagtatapat, sa mga anak ng Diyos na nagpapatuloy, sa mga anak ng Diyos na sumusunod, nagsasubmit sa kalooban ng Panginoon,
ang mata ng Diyos ay nakatingin sa iyo at nakatingin sa akin. Wala pong nalilihim sa ating Panginoon. Alam ng Diyos ang bawat pagluha natin. Nakikita ng Diyos ang bawat paggawa natin. Nakikita ng Diyos ang mga pinagdaraanan natin. At higit sa lahat, ang lahat ng iyan, ang Diyos, ang mata ng Diyos ay nakatuon sa atin. Ano ang sabi ng isang quotation? Sabi ni Sharon James, sabi niya, God sees you. He knows what you're going through and you are not alone. Amen. Ang sarap isipin in this worst time of pandemic and crisis, as we keep on going, serving God, our effort are not in vain. We are not alone. Kasama natin ang Panginoon. When God sees you doing your part, developing what He has given you, then He will do His part and open doors that no man can shut. Kapag nakita ng Diyos na ginagawa po natin yung ating bahagi, isang mabuting katiwalang alipin, na kahit wala yung kanyang Panginoon, nagtatapat sa itinakdang gawain. Ang sabi po rito, kailangang maunawaan natin na kapag ang tao ang nagsara ng pintuan para sa atin, God will open doors to those who are faithful. Amen? Ang Diyos ang nagbubukas ng pintuan at durungawan sa langit doon sa kanyang mga anak na patuloy na gumagawa, patuloy na nagtatapat. Nakikita ng Diyos ang ating mga pagpapagal. It is not in vain. Ano ang sabi ng 1 Samuel 26:23? May the Lord repay every man for his righteousness and his faithfulness. For the Lord delivered you into my hand today, but I will not stretch out my hand against the Lord's anointed. Ano ang sabi ng unang bahagi ng verse? May the Lord repay every man for his righteousness and his faithfulness. Kapag pala tayo nagtatapat, kapag pala ang mga gawa natin ay nakapagbibigay ng glory sa Lord, kapag pala tayo nagpapatuloy na gumagawa sa Panginoon, yung ating mga katuwiran para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo pala'y ililigtas ng Panginoon at ang mga bagay na yan ay hindi nalilingid sa ating Panginoon. Sino ang magbabayad? Sino ang magbabalik? Ito ay ang ating Panginoon. Kaya nga po, sa mga tao na hindi relihiyoso, pero ang puso ay nasa paglilingkod sa Panginoon, nasa paglilingkod sa kapwa-tao, extending the love of God to the poor, to the lost, doon sa mga taong walang capability na magbalik. Kanino natin ito ginagawa? Ito po ay ginagawa natin para sa Diyos. And it is not in vain. God will repay us. Kaya sa panahong ito, mga kapatid, na tayo po ay nakakaranas ng mga suliranin sa buhay, na tayo ay nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok, napakahalaga that we are standing firm in our faith. Siguraduhin natin na yung faith na yan, it is immovable. Siguraduhin po natin na tayo ay nagpapatuloy sa paggawa sa Panginoon. Siguraduhin po natin na tayo ay naglilingkod, gumagawa sa ating Panginoon, sapagkat ang sabi ng Panginoon, your effort are not in vain. We cannot outgive God, mga kapatid. Yung mga kasama natin sa tahanan, as we church at home, we cannot outgive God. Hindi sayang ang inyong oras. Hindi sayang ang pag-gather nyo sa inyong family. Hindi sayang yung paglalaan ninyo ng panahon. Ang sarap ng ulam, iiwanan mo. Ang ganda ng palabas, iiwanan mo. It is not in vain.
ang mga bagay na paghihirap at pagsasakripisyo natin at paggawa para sa ating Panginoon, iyan po ay ibabalik sa atin ng ating makatuwirang Diyos. Kaya anuman ang ating mga pinagdadaanan, as I close in this message, napakahalaga po mga kapatid na tayo ay nagpapakatatag, na tayo ay hindi nagpapatinag. Amen po ba? Na tayo ay nagpapatuloy sa ating paglilingkod at sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Sapagkat ang ating mga pagpapagal, sabi ng Panginoon, ito ay hindi masasayang. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, we honor you this evening, O God. As you continue to share, Lord, your encouragement in our midst, Lord God, that we need to stand firm in our faith, na hindi kami dapat nagpapatinag sa bawat alon ng buhay, sa bawat pagsubok, Panginoon, sa bawat problema, O God. Mananatili kaming nakatayo sa matibay na pundasyon ng aming pananampalataya, sa bato na hindi natitina, at ikaw iyon, O Panginoong Jesucristo. Mananatili kami, O Diyos, na nakikinig, gumagawa, naglilingkod ng tapat, may nakakakita man o wala, Panginoon, sapagkat alam namin, O Diyos, na ang mga bagay na ito ay nakikita mo, na ang bawat pag-iyak namin sa panalangin, Lord, ay naririnig mo sa kalangitan, O God, sapagkat ang bawat dalangin na dinaing, O Diyos, ay hindi nalilingid sa iyong harapan, O God. Alam namin, Panginoon, na ang mga bagay na ito'y pinahihintulot mo, O Diyos, upang ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapurihan, Panginoon, ay maibalik sa iyo, O God, na makikita ng lahat na ikaw ang Diyos na mapagtagumpay, na ikaw ang Diyos na tapat, at ikaw ang Diyos na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pinababayaan. Salamat, Panginoon, sa gabi ito. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita. Nawa, Panginoon, patuloy mo kami punuin ang iyong mga pangako. Pagpalain mo ang bawat isa sa gabi ito, Panginoon, na sa bawat pagsubok, sa bawat problema, Panginoon, ang aming mga mata ay nakatuon sa iyong mga pangako at sa iyong mga salita. Pinupuri ka namin, Ama, itinataas ka namin. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. To God be the glory po. Amen. Dadako na po tayo sa ating praises and thanksgiving. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa araw-araw na pag-iingat ng Panginoon sa akin, tsaka sa buong pamilya ko, at tsaka sa pagpo-provide ng Panginoon sa araw-araw na pangangailangan. Sa 2 linggong nangyaring MECQ, nag-provide ng Panginoon ng pagkain sa kapagkainan namin. Nag-provide siya ng mga financial. Sa basta pinagpapasalamatan ko sa Panginoon is yung panibagong taon na nadagdag sa buhay namin nila Jabez, nila Tito Baang, nila Liam, tsaka yung pag-uwi ni Inay, nang uuwi na si Inay na nag-provide ng Lord para sa plane ticket niya. Ang prayer request ko ay yung pag-iingat kay Inay sa pag-uwi niya, yung safe travel, tsaka yung ingatan si Inay sa kung meron ng mga virus na mga kasama niya sa eroplano, ingatan ng Inay. Tsaka si Lola Lenny, yung patuloy na pag-iingat sa kanya sa trabaho niya, na patuloy siyang gabayan at saka i-comfort na rin. At binabalik ko lahat ng kapurihan sa Diyos. Personally, nais ko pong magbigay ng pasasalamat sa Panginoon sa gabi ito.
Salamat po sa Diyos, unang-una, sa ating mga kasama sa ating pananambahan sa gabi ito. Sa ating midweek prayer, no? Nagagalak po ang aming mga puso ng bawat isa po ay kapiling natin sa pamamagitan ng ating mga espiritu. No po? O sa espiritong ng ating Panginoon na siyang magtipol-tipol sa ating lahat. At salamat po sa Diyos na patuloy niya tayong pinagpapala, no, sa pamamagitan ng kanyang napakalaking kamay at sa pamamagitan ng kanyang napakabuting puso. No po, tayo po ay sinasaalang-alang. His protection, no po, ay patuloy nating nararamdaman. Bagamat laganap na laganap itong pandemic na to, but His will and also His protection ay patuloy na ibinibigay sa atin ng Panginoon. So salamat po sa Panginoon sa gabing ito. Isang dahilan po yan upang tayo po'y magpatuloy sa laban na ibinibigay sa atin ng Panginoon. What I mean is, yung pong message kanina ni Pastor Amel, yung laban natin sa ating pananampalataya o sa katagumpayan na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Sabi po rito sa talata o sa kabanatang binasa po ng ating pastora kanina sa 1 Corinthians chapter 15. Akin lang po itataas ng kaunti. Sabi po sa verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung katagumpayan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ano ba yung katagumpayan doon? Ano ba yung nandun sa loob na ating inaasam o ating tinamo? Yung po yung ng kanyang resurrection, muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ito po yung buhay na walang hanggan na ating kakamtin. Ito po, ang bawat tumanggap, nakapag-isa na ng palataya sa ating Panginoon, siya po ay meron na pong katagumpayan ng buhay na walang hanggan. So hindi po natatapos doon. Sa binahagi po sa atin ni Pastor, doon po sa verse 58, this is our final application. Alam niyo po, binanggit po rito sa verse 57, sinamarize yung katagumpayang ibinigay sa atin ng ating Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoon. At ito po yung muli niyang pagkabuhay. This is ito po yung summary ng chapter 15. Pinapaliwanag na dapat huwag tayong panghinaan, no po. Na dapat lagi tayong malakas, no, sabi na ni Pastor Amel, vigorously, no? Yung kalakasan na nagmumula kay Kristo, Philippians chapter 4 verse 13, that I can do all things through Christ, dahil siya ang nagpapalakas sa atin. At sabi nga po dito, sa pamamagitan ng ating Panginoon, ay ating pong itinamo ang katagumpayan dito. So atin po, dapat gawin po natin yung final application on how our destiny of resurrection means we should stand fast. Manatili tayong nakatayo ng matatag. No, we are standing on the solid ground. At ito po ay ang salita ng ating Panginoon. Ito po yung kalakasan ng ating Panginoon. That is our solid ground. No po, tayo po ay nakatayo sa biyaya ng kanyang salita at sa biyaya ng kanyang pangako. No po, na kailanman ay hindi nagmamaliw, no? Kaya that is the reason na hindi tayo iniiwan ni pinababayaan ng ating Panginoon. Sabi po, verse 58, therefore, my beloved brethren, this is Apostle Paul speaking, be steadfast, immovable, always abounding. Ano po? Ano po yung tatlong yan? Steadfast. Because sabi nga in Lamentations chapter 3, the steadfast love of the Lord, we must always remember the steadfast love of the Lord. Yan na nagbibigay sa atin ng kalakasan at tapang na tayo po ay manatiling lumalaban, no? Sabi nga po hindi lamang gumagawa, mga minamahal, hindi lamang tayo dapat
gumagawa, when we say steadfast, immovable, and always abounding, kundi ating tinatrabaho. No? Gumagawa, siguro mahaba ang pahinga niyan, ano po? Pero pag ating tinatrabaho, every time, lagi nating iniisip, yung mga strategy, no? Kung paano natin talagang pagtatrabahuan, no? To be in the ministry of our Lord na ating may pagpatuloy yung ministry na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Ano po? Lagi nating iniisip, lagi tayong gumagawa ng mga plano, no po? Kung paano tayo pagyayamanin ng ating Panginoon. Sabi ko nga po kay Pastora, alam niyo po yung idea, binibigay sa atin ng Holy Spirit yan eh. No? Isang magandang idea lamang, no? Isang magandang strategy lamang ang bigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo, yung ministry ng Panginoon, magpupunyagi po yan. Lalong-lalo na, Lord, iniisip ko, ang House of David, papalaganapin mo ito, Panginoon. No? Hindi dun sa alang-alang sa gawa ng tao, hindi dun sa pangalan, yung House of David, but ating tutulungan tayo ng Diyos na lumago ang ministry ng ating Panginoon. No? Sabi nga, for not by might nor by power, sabi po ng ating Diyos ay by my Spirit. Hilingin natin, pagtrabawan natin yung spirit of wisdom ng ating Diyos na manatili po sa atin. No? Yung patuloy na paggabay, pagsama ng Panginoon, pagkat sabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Wala tayong magagawa. Manghihina tayo, manlulupay-pay tayo, bibigay tayo, ano po? Alam nyo, sabi nga dito, knowing that the labor is not in vain the Lord, yung ating mga ginagawa, patungkol o alang-alang sa ating Panginoon ay hindi po mauuwi sa wala. Even if our labor is vain to everyone else, nakikita nila na parang baliwala naman yung patutunguhan ng ginagawa ni Pastor eh. Pero alam niyo po, hindi po mahalaga yun, no? Para sa atin, hindi po mahalaga kung purihin ka man, no? Kung purihin ka man ng tao sa iyong mga ginagawa, but ang mahalaga, isipin po natin, ito po yung ginagawa natin sa ating Panginoon. No? Nagbibigay ng kalugudan sa ating Diyos, no? Kaya kailangan po, gumagawa tayo, hindi po dahil sa nakikita ng ating kapwa, kundi dahil sa nakikita tayo ng ating Diyos. No, ginagawa natin to para sa Kanya. Ano po? Na yung tagumpay na binigay sa iyo ng Diyos, kapatid. No, tingnan mo yung katabi mo, kung may katabi ka ngayon, no? Na tumanggap, nakipag-isa kay Kristo, may katagumpayan yan, no? Mayroong pag-asang dalayan. Panalo na yan, wagi na yan, no? Dahil sa ating Panginoon. Ito, gawin natin yan. Dahil tayo po ay hindi mga talunan, no? Kapag ikaw'y mananampalataya ng ating Panginoon, hindi tayo talunan. We are more than conqueror. Ito, we are more than conqueror. Kaya, kailangan po, lagi nating isipin na hindi espiritu ng karuwagan, no? Hindi espiritu ng pagsuko ang ibinigay sa atin ng Diyos. Anong espiritu yun? Sabi sa 1 Timothy 1:7, ito po ay espiritu ng pag-ibig, kapangyarihan at pagpipigil sa sarili. No, dapat we must maintain, no, yung mga bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ito, kapag nanatili tayo sa espiritu ng ating Diyos, kailanman ang bawat nating gawin ay magtatagumpay. No, sabi nga niya kay Joshua, be strong and courageous. No? Sabi niya kay Joshua, be strong and courageous. No, huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan, dire-diretso ka lang. Ang ibig sabihin, huwag kang mag-aalinlangan sa ating salita. Sapagkat ang ating salita ang siya magbibigay sa iyo ng kalakasan. No, ang siya magbibigay sa iyo ng inspiration. Kaya salamat. It is a wonderful message na nanggaling po sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating Pastor Amel. Kaya sa gabi ito, purihin po ang Panginoon at nawa ang bawat
gawa natin ay lagi natin sa alang-alang at ihandog natin sa ating Panginoon bilang ating hain pagsamba. Ano po? Buhay at katanggap-tanggap, banal at katanggap-tanggap sa harapan po ng ating Diyos. We must please our God at all times. Ano po? God first. Sabi nga ni Yorme, no, God first. No, kaya purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Natawagan ko po muli si Sister Kenzie para po sa Kami mga testimony. pagpapaawit. Oh, sorry po, si Pastor Ramel pala. No, i-mention niya yung mga prayer request at yung mga testimony, no, ng mga answered prayer na kanya pong binabasa. Siyempre, mga kasama natin, this evening, nandito po yung inyong mga testimony galing kay kapatid na Jonah Makapugay. Sabi po dito ni Sister Jonah, nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Patuloy niya tayong pinagkakalooban ng kalakasan at inilalayo sa kapahamakan at kasakitan. Maraming salamat sa Lord dahil hindi siya nagkukulang. Patuloy niyang pinagkakaloob ang aming mga pangangailangan. Tunay na napakabuti ng Lord sa buhay ng bawat isa. Prayer request ko po, pag-iingat kay Inay sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Ganon din ang kagalingan sa karamdaman sa asawa ni Annette sa Tala. Mga kapatid natin sa Tala. At financial provision sa kanilang mga pangangailangan. Ganon din po sa favor ni Lord. Sana pabilis na po yung proseso ng Converge para makapag-apply na po ng work. At patuloy na pag-iingat sa bawat isa, patuloy tayong ilayo sa kapahamakan at kasakitan, maging kay Tunek sa ating pong frontliner, sa Diyos ang lahat ng papuri. Ito naman po galing kay Sister Lisa sa Phase 6. Papuri po at pasasalamat kay God sa kanyang kabutihan, sa patuloy na pag-iingat sa buong Memes family, at sa kagalingan ng tainga ni Tatay Daniel. Maraming salamat po sa lahat. Purihin ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Ayan. Galing naman po kay Pastora Nel, Ramos. Hallelujah. No, we declare healing, Pastora. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Receive divine healing in the mighty name of Jesus. Sa kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon, according to your faith, you are healed in Jesus' name. Ayan. So ito po yung kanyang prayer request. Continuous healing for me. Meron pong asthma. Si Pastora Nel. You are in our prayer every day, Pastora. Amen. Ito naman po kay kapatid na Rosemel Mulieno. Prayer request ko po, patuloy na pagsama ng Lord sa buhay ng bawat isa, maging sa family ko, sa Tampos family, at sa paglalakad ng SS ng aking kapatid. Supply all our needs, at kaligtasan at kalusugan ng bawat isa. Ayan. Welcome po kay Sister Ann Malto sa Israel. Welcome kapatid. Naitayo mo na ba yung banner ng HOD dyan? Amen. Ayan. So meron pa po galing kay Brother Eddie Boy Angeles. Sabi niya, nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa dakilang Diyos Ama na makapangyarihan. Sa lahat, sa dakilang pag-ibig niya sa ating lahat, sa pagprotekta sa lahat ng mga mahal natin sa buhay, at sa lahat ng mga kapatid natin sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Prayer request ko po, kagalingan po ng lahat, at kalakasan po ng lahat ng mga napanghihinaan ng loob sa panahon na to, at patuloy na kalakasan ng aming Tatay Eddie Angeles, at patuloy na paggaling ng tita ng asawa ko na merong stage 4 breast cancer, at kalakasan ni Ninang Flory. Ayan, recovery ni Ninang Flory. Si Ninang Flory yung pinag-pray natin po nung nakaraan. Salamat po, Panginoong Jesucristo. Talagang napakabuti mo. Dagdag ko pong prayer request, kalakasan at patuloy na magpuri, magpasalamat sa Panginoong Diyos.
Kristo, sapagkat ang Panginoong Kristo lamang ang daan sa katotohanan at buhay na walang hanggan. Ito naman po, galing po kay Pastora Nel Ramos. Sabi po dito ng Woman of God, we never stop our every life last Sunday, kahit masama ang aking pakiramdam at ni Pastor, at hirap akong huminga. I told my grandson to sing and do the worship with Pastor. After that, dumagsa ang tulong, nakabili kami ng oxygen, at nabili namin ang mga gamot ko. God is so amazing. Amen. Ayan. At nag-negative po yung aking mga result, at yung aking x-ray, at yung aking ECG. Amen. Galing naman po kay Brother Edgar Angeles. Good evening. Sabi po ni Brother Edgar, good evening po HOD family. Binabalik ko po sa Diyos amang kataas-taasan at makapangyarihan sa lahat ang pinakamataas na papuri, pagsamba, at pasasalamat. Nagpupuri at nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Kristo sa bawat araw ng buhay natin na lagi natin siyang kasama sa battle ng buhay natin. Na kahit sa panahon tayo ng pandemic, napakabuti ng Panginoon. Amen. Amen. Dahil siya'y nagbibigay ng pag-iingat, kalakasan sa bawat isa, katagumpayan ng bawat buhay natin, at buhat sa ating Panginoong Kristo sa panahon po natin ngayon. We live by faith and not by sight. At sabi niya rito sa 2 Corinthians 5:7, sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na ating nakikita. Panghawakan po natin ang mga pangako ng Panginoon at ipaglaban natin ang puspusan, ang ating pananampalataya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Sabi niya, ipaglaban po natin ang pananampalataya natin dahil binigyan tayo ng Diyos ng Espiritu, hindi na kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. We are more than conquerors, mga kawal at mandirigma tayo ng Diyos, at ang lahat ng oras ay nasa atin ang katagumpayan. Amen. To God be the glory. Ayan. Sabi naman ni kapatid na William, ano po, sabi niya, ang prayer request ko po, patuloy na kalakasan, patuloy na impuin ng Lord ang mga tumutulong sa akin, yung nagpapadala ng mga gamot ko po, i-bless ni Lord yung friend ko na tumutulong sa akin na Christian. Na nasa Baguio. Ayan. The Lord will bless, kapatid na William. Ayan. Ako'y pagpaumalin niyo po, sinusumpong na naman siya ulit. At iyon lang po yung nag-a-appear sa akin. Ayan. So, magandang gabi po ulit sa ating lahat at welcome po. Ano po, sa bawat isa sa gabing ito, ako po personally, nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil unang-una, makakauwi na si Inay. This is the joy of my heart. Ano po, na kung lolobin ng Lord, sa August 25, kapag po na-avail na ni kapatid na Ben yung kanyang ticket, maraming salamat po. That is the seed of your faith, Ben. Continue to be a good Samaritan kay Inay. The Lord will bless you. Kay Yared at sa buong mong family, si Lord ang magbabalik sa inyo niyan, siksik-liglig at umaapaw. So yun po yung aking pasasalamat at ang aking prayer request po. Yung hotel na matutuluyan ni Inay, na makapag-book po kami, at yung kanyang pag-uwi, safe and sound, malakas, at patuloy na pinalalakas, pinagagaling ng Panginoon si Inay. Inay, I love you! Andito si Inay, kasama po natin sa gabing ito. Welcome, Nay, sa gawain ng Panginoon. Kayang-kaya mo yan, and we'll see you soon. Ilang araw na lang, mabuti ang Diyos sa buhay mo. And I praise the Lord sa extension, another year of blessed year sa buhay ni Jabez, sa buhay ni Baam, ni Kenzie, ni Ate Lenny, ni Kuya Boyet, kay Sister Mai, sa mga nagsiselebrate ng birthday, ni Kuman Mabanggit. God is good, napakabuti ng Diyos. At habang tumatagal po yung ating next round ng laban natin ng buhay, ramdam na ramdam po natin yung katapatan ng Panginoon. Amen po ba? Ramdam na ramdam po natin yung kabutihan ng Diyos sa atin. Kasi pinahihintulot niya
po, lahat ito, not for the sake na masaktan tayo, but for the sake na ma-realize natin na God is all we need in this time of hardship. Kaya ko, I praise the Lord kasi ramdam na ramdam ko yung pagyakap ng Panginoon for every answered prayer, for every moving ng Panginoon sa buhay ni Jenjen. In behalf po ng ating kapatid na si Jenjen, salamat po sa inyong mga pananalangin, sa Diyos ng papuri. Matagumpay po yung kanyang operation. At siya po ngayon ay nakauwi na galing ng ospital at nagpapagaling. Get well soon, kapatid na Jen. And God loves you so much. At nagpapasalamat din po ako sa pag-iingat sa aking anak kay Anthony. Bagamat exposed as a frontliners, patuloy na kinocover ng Lord. Iniingatan. Si Ate Lenny, patuloy na iniingatan. Ang HOD family, we love you so much po. Ang patuloy na pag-iingat, pagpapala ng Lord sa bawat isa sa atin ay ating nararanasan. Ano po, sa lahat ng ating mga kapatid, ano po, sa Diyos ang pinakamataas na papuri. At sa gabing ito, sama-sama po tayong manalangin as we pray for you. Gather your family, pray for us. Padalangin niyo po kami, padalangin niyo po yung ating church, padalangin po natin yung katagumpayan ng Panginoon sa krisis na ito. Ipanalangin po natin that we will finish the race. Ipanalangin po natin yung comfort, ano po, sa Montaño family. In behalf po ng House of David, at to our beloved mentor, Pastor Tol, Pastora Maricel Montaño, yung kanya pong nanay ay umuwi na sa Panginoon. We love you po. We give our condolences and our deepest sympathy and prayer to Montaño family po. So tayo po ilalako na sa pananalangin. Tayo po ay muling tumayo at awitan natin ang Lord sa gabing ito at tayo po ay dumulog sa pananalangin. Let us pray for everyone, mga kapatid. Kaya-kaya at si Kristo ang kasama. Amen. Muli po natin awitan ng ating Panginoon. Awitin po natin yung maghari ka.
God, for this wonderful evening, Lord. And we believe, O Lord, that this is a God-given day, or given evening, Lord, for us to be with you, Lord. To be in the presence of our Almighty God. Salamat po, Panginoon, for giving us this wonderful privilege of God, that once again, Lord, kami ay nasa presensya mo. It is a wonderful thing, Lord, or happenings, Panginoon, sa aming mga buhay, na kami dumadako at nasa piling ng Diyos na makapangyarihan. Lord, sa aming pakikipagniig sa inyo, sa pamamagitan ng inyong salita at pananalangin, O Diyos, ang bawat isa, Panginoon. Tapos, Lord, to realize, O Lord, na ang bawat araw, ang bawat panahon, Lord, na aming binubulo, O Diyos, upang kami ay napasa presensya mo, it is sacred, O Lord. It is a holy thing, Lord, na aming ginagawa, Panginoon. Father, thank you for your remarkable words of God na aming nadinig, Panginoon. It is all about of your victory. It is all about of your strength, O Lord. And it is all about of our faith, O Lord, na ibinigay mo sa amin bilang aming mga katagumpayan, Panginoon. Salamat for the eternal life that we had, Lord. And thank you, Lord, for your gracious presence, O Lord, na patuloy na sumasama. And we believe na ikaw ang nagtuturo at naglalagay ng bawat salita sa aming mga pananalangin, O Diyos. And especially, Lord, and mentioning, Lord, your Spirit, Lord, the Holy Spirit, Panginoon, na kasama namin sa gabing ito, Panginoon. And also, Lord, nananalig at naniniwala kami, Panginoon, na sa mga bagay na ito, Panginoon, it is not a wasted time, Lord, na aming ginagawa. But, Lord, it is a noble time, a noble deed ng bawat isa sa amin na kami ay lumalapit at bumubulog sa pamamagitan ng pananalangin sa banal na presensya ng aming Panginoon. Lord, we believe that you are the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Tumatawag kami sa makapangyarihang Diyos, sa Diyos na sa Kanya ay walang mahirap, at sa Diyos na sa Kanya ay walang imposible. Nananalig kami sa iyo, Panginoon. Even, Lord, we are in this time of pandemic, O Lord, we believe, Lord, na hindi namin nararanasan ng ganitong sitwasyon upang kami papanghinain mo, Panginoon. But, Lord, tinitingnan namin ito na kami ay pinalalakas mo, especially sa aming mga pananampalataya, Panginoon. In every sicknesses, in every diseases, O God, in every trials, in every hardship, O Lord, na aming nararanasan, Lord, naaalala ka namin, Panginoon. Naaalala namin, O Diyos, na meron kaming Diyos na tagapagpalakas, tagapagpagaling, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na aming malaligpasan ang bawat sitwasyon na nangyayari sa aming buhay. Because, Lord, ikaw ay kasama namin, Panginoon. Na kung kami ay panig sa iyo, Panginoon, we believe na walang laban at walang makagagapi sa inyong mga lingkod. Purihin ka, Panginoon, sa bawat buhay, sa bawat katagumpayan na aming nakamit, Panginoon, sa bawat pag-iingat mo na aming binibigkas, O Diyos, at maging sa bawat kagalingan, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin, O Diyos. Panginoon, we believe that you are the God of mercy, that you are the
pagsubok, O Diyos, sa aming mga buhay, Lord, kailanman ay hindi kami matitigati. Not in our strength, Lord, in the human strength, but in your strength, O Lord, na binibigay mo sa amin. Lord, we can do everything, Lord, as long that we are connected, Panginoon, Yes. sa kalakasan na nagmumula sa iyo. On our own, Lord, we are futile. Bigo kami, Panginoon. We are failure, O Lord, without you sa aming mga buhay. Kung kaya pinaangkin namin ang pangako mo, Kristo, sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa nagalingan ng tinamo ng bawat namin kapatid, Lord, na kaninang binanggit ni Pastor Romeo, Panginoon, ang bawat pag-iingan o kahilingan, ang bawat kagalingan na ikaw ang tinataas, Panginoon. Maraming salamat. We believe, Lord, that you are the God, our healer, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, and Jehovah Shammah. We believe, Lord, na ikaw ang aming pinakamataas na bantayan, the Jehovah Nissi, Lord. Ikaw ang aming victory, at ikaw ang aming tinitingala, O Diyos. Ingatan mo kami, Panginoon, sa buhay na ito. Nawa, patuloy na kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. By means of your words, O God, ang siya naming kamuhin sa aming mga buhay. We praise you, Lord. We praise you, Lord. And we worship you, O God, sa aming mga buhay. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Lord, we pray for the Montaño family, O Lord, that they are mourning, Lord, right now, O God, sa pagkawala ng kanilang isa sa mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord, we believe na ang espiritu ni Nanay Rosa, Panginoon, ay kapiling mo, O Diyos. Lord, rest assured, O God, na siya po ay nagtaglay at nagkamit ng mga pinangako mo, Panginoon, na siya'y muli mong bubuhayin, O Diyos, sa muli mong pagbabalik, O Diyos. Salamat po. Comfort them, O Lord. Provide them, O God, spiritually, Lord, financially, O Lord. Let your provision be upon them, O God. Salamat sa kagalingan ni and also we pray for the recovery of Pastor Armel, O Lord, in her asthma, O Lord. We believe, Lord, that you will anoint her, that you will give her, Lord, your divine healing, O Lord, and divine restoration, O God, sa kanyang lupang katawan. And we also, Lord, we pray for the ministry, the Pastor Jerry, Panginoon, at sa bawat kapastoran, I pray for them, for their ministry, O Lord, sa bawat body of Christ, O God. I pray, Lord, na patuloy na naramdaman nila ang kalakasan ng iyong presensya, Panginoon, sa bawat namin mga ginagawa, Panginoon. There is hope and there is victory, O Lord, kapag kami ay nasa presensya mo, O God. Lord, we pray, Lord, sa lahat ng bagay na ito, and also I remember, Panginoon, yung aming mga kapatid, our brethren, O Lord, and we pray for our Bishop Ramon Almonte, Panginoon. And also I pray, Lord, for the door of faith, O God, sa Binamonan, Panginoon, at sa iba't ibang panig na nangungulong ito, Panginoon. Lord, ang ministeryo ng door of faith, Lord, I pray for them, Lord. I pray for their organization, Lord, na patuloy mo silang samahan at palakasin, O Diyos. Ikaw ang tangi naming pag-asa, Panginoon. Ang pag-asa ng bawat tao at ang pag-asa ng bawat bansa, Panginoon. Ikaw ang aming itinataas, O Lord. Kami nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. And Lord, pakinggan mo ang aming mga pananalangin, O God. And we believe, Lord, na humaba man, Panginoon, ang aming sitwasyon. Nakaparis ito, Panginoon. Isang kalakasan ang binibigay mo sa amin. You will never leave us and never forsake us, O Lord. Salamat po, Panginoon. Turuan mo ang aming mga puso, O Diyos, na sa iyo lamang umasa at manahan, Panginoon. Even in the worst situation, Panginoon, na aming kalagyan, we remember you, Panginoon, na sinasabi mo sa amin, call unto me. Call unto me.
kami ay tatawag sa iyo, Panginoon, ng tuloy-tuloy. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, sa mga bagay na aming kinakaharap. We don't know, Lord, what is the future ahead, O God. But we believe na meron kaming kasama na kailanman ay hindi kami pinababayaan. Salamat po, Diyos. Ikaw ang aming inspirasyon, Panginoon, at ang salita ang aming nakalakasan. For this we pray